Let's start. So for today, we'll be discussing the last module for midterms. So next week is your midterm exam, no? Okay, so this is Introduction to Criminal Investigation and Criminalistics. Criminal investigation and criminalistics are two subject areas that you will be tackling in the following semesters. At yan ay dalawang subject areas na iti-take din ninyo sa inyong board exam. Okay, actually this is day 2 kasi 3 days ang board. Day 2 is CDI, Criminal Detection and Investigation and Criminalistics. Okay, so this module will cover the topics about the basic concepts of criminal investigation and identification and the fundamental concepts of what is known today as criminalistics or forensic sciences. Kung nakita niyo na yung curriculum ninyo at na-compare niyo yan, sakali lang, sa curriculum kasi namin, for example, ang photography, sa curriculum namin, it's police photography, but in your curriculum, it's already forensic photography. Although, wala naman talaga masyadong nabago, but it's more accurate. The title or the course title is more accurate compared dun sa amin na police photography. Na para bang, kapag hindi ka police, hindi mo pwedeng mai-apply yon yung mga natutunan mo doon. But here, it's more appropriate. Okay, so forensic sciences. It is the application of criminalistic sciences in the field of law enforcement. It is an area in the field of criminology that deals with the study of criminal things, mga bagay na related sa word na criminal. So those that are left behind by the criminal perpetrator in the scene of the crime which have significance in criminal investigation. So, ebidensya. Kahit anong ebidensyang naiwan, pag-aaralan nyo in relation to the crime, in the crime scene. Tapos, pag inanalyze nyo na yon, kapag pinag-aralan nyo na yung mga ebidensya na nakuha nyo doon sa crime scene, ang gagamitin niyo is criminalistics or forensic science. For example na, yung nagpicture ka doon sa crime scene. So ano meron ka? Meron kang photograph, meron kang picture, meron kang image. Yun, pag pinag-aralan na yun, that is already a forensic science. That is forensic photography. Okay? So dito muna tayo sa Introduction to Criminal Investigation and Criminalistics. Okay. Investigation. It comes from the Latin word vestigare, which means to track or trace or probe, to observe or study closely, to inquire into something systematically, or to search for truthful information. Ibig sabihin, naghahanap ka ng mga bagay na totoo, na related doon sa topic mo or doon sa subject mo. Kaya nga sabi dyan, di ba? To observe, to probe, to study closely. Kaya, kumbaga, masinsin na pag-aaral ng isang bagay. That's investigation. This also refers to the collection of facts to accomplish a threefold aim, which are to identify the guilty party, to locate the guilty party, and to provide evidence of his guilt. Hindi naman kasi, ganito no, sa police, hindi naman porket may nagpunta dyan, may nagre-reklamo, agad-agad ay magsasampa ka na ng kaso. Hindi ganun. Bakit? Tingin niyo bakit? May nagrereklamo na, nasa police station na. Sige, sinong may hula? Sige, kahit sino. Paulit mo. Bakit? Kunyari nga, police kayo. Tapos, sa stasyon may lumapit na nagrereklamo. Bakit hindi pwedeng agad-agad punta ka na kay prosecutor, tapos magsasampa ka na ng kaso. May nagre-reklamo nga. Bakit? Investigate mo na po. Tama. Yun talaga, Kailangan mo munang imbestigahan, di ba? Kasi ano? Bakit? Malay po. Kailangan gawin yan. Away-asawa lang po. Away-asawa lang. Ano pa? Pruweba. Kailangan ng pruweba. Kailangan ng Information ebidensya. po. Ito nga, Ito yung sinabi mo. Kailangan ng pruweba.
to provide evidence of his guilt. Hindi naman porket may nagsabi, agad-agad, ikaw na pulis, tatanggapin mo, totoo na yon. Hindi ganun. Hindi ganun ang mahusay na pulis. Alamin mo muna, totoo ba talaga ang nirereklamo? Sapat ba ang ebidensya? You know, in the criminal justice system, it's not always about the truth. Ang mga kaso, hindi lang patungkol sa kung ano ang totoo. Hindi lang yun. Ito rin ay patungkol sa kung ano ang kaya mong patunayan. Sabihin nating totoo, si Mr. A ay pinatay si Mr. B. Totoo naman yun, sabihin natin ha. Pero wala tayong ebidensya. O paano natin makukumbinse ang isang tao na totoo nga ang isang bagay na yun? So yun ang problem. Kaya bilang mga nag-a-aspire na maging police o maging law enforcer, mahalaga yun na makapag-produce ka ng ebidensya. Siguro may naririnig kayo, mga police na nagpa-plant ng evidence. Familiar ba kayo doon sa planting? Opo. Tanim. As in, nagtatanim ng ebidensya. Yung wala namang ebidensya, tapos naglagay. Maya-maya may ebidensya na. That's called planting. Kunwari po kakapkapan ka, tapos hawak po nila yung, for example po sa drugs, hawak na po nila yung shashi, tapos kapag kinapkapan nila, kinapkapan ka po nila, sasabihin po nila na galing po sa yung drugs. Oh, kunyari, kakapkap nga daw. Maya-maya, may drugs ka dito. Shabu to eh. Wala naman siya, pero galing yun sa pulis. Hindi ko dapat sinasabing ganun ng lahat ng pulis, ha? Dahil, syempre, wala nga tayong ebidensya, di ba? Paano natin masasabi yun? My point is, minsan, sa tingin ko nangyayari, kaya nagkakaroon ng planting of evidence. Kasi nga, yung kriminal, wala talaga silang makuhang ebidensya na laban sa kanya. Kahit na alam nila na guilty talaga. Gets nyo? Hindi porket, sinasabi ko hindi porket may nagreklamo, hindi porket alam mo ang katotohanan, agad-agad, pwede ka na magsampa ng kaso. Hindi. Kailangan pa rin ng ebidensya. Okay. So, another is to identify the guilty party. Minsan kasi, di ba, may mga nagpupunta sa istasyon pero hindi naman nila kilala kung sino yung gumawa ng hindi tama sa kanila. For example, yung mga na-snatch o na-hold up. Pupunta sa police, i-report yung nangyari, iba-blatter, but di naman nila kilala kung sino, di ba? Kaya ito ay malaga na ma-identify mo rin muna kung sino yung party. Kasi kung hindi mo kilala, paano mo siya arestuhin? Sige nga, hulaan mo na lang, di ba? Hindi naman pwede yun. O sabihin na natin, nakilala mo na kung sino yung guilty party, sino yung offender. O anong sunod mong kailangan gawin? Siyempre, aarestuhin mo siya, di ba? O paano mo siya aarestuhin kung hindi mo alam yung lugar kung nasaan siya? Kaya, ito pa ang isang kahalagahan ng investigation to locate the guilty party. Alamin mo kung nasan siya para maaresto mo na siya. Okay. Yun na. Threefold aim of investigation: to identify the guilty party, kilalanin mo kung sino yung guilty party or yung offender, then hanapin mo kung nasaan siya, locate him, and provide evidence of his guilt. Hanap kang ebidensya laban sa kanya. Next is criminal investigation. Seeks all facts associated with a crime to determine the truth. It is the collection and analysis of facts about persons, things, and places. Yan. Subject of a crime to identify the guilty party, locate the whereabouts of the guilty party, and provide admissible evidences to establish the guilt of parties involved in a crime. Ito na yung threefold aim. Yan na rin yun. Then, it is a lawful search for people and things useful in reconstructing the circumstances of a crime and the mental state accompanying it. When you investigate, as if piniplay mo ulit yung krimen.
Paano piniplay ulit? Yung parang iniisip mo yung paraan kung paano ginawa. Paano? Base sa ebidensya at base rin sa mga statements ng witnesses doon sa crime. Bakit kailangan gawin yun? Bakit nabanggit? Bakit kailangan ng reenactment? Familiar kayo sa Soko na palabas? Opo. Channel 2 ba yun? Yes, ma'am. Di ba? Yes po, ma'am. Kadalasan, may nakalagay sa taas. Hindi naman sila yung gumawa nung krimen, tapos may nakalagay reenactment. Napapansin niyo ba yun? Opo. Kasi nga, mahalaga na yung ebidensyang nakuha ninyo ay akma or nagja-jive doon din sa mga witness statements. Paano? For example, ako, nakatayo ako, witness ako, kunwari, sa isang krimen. Yung krimen nangyari sa tapat ng, kunyari, tindahan ko. Tapos ako nandito. Sabi ko, opo sir, nakita ko po na sinaksak ni Mr. A si Mr. B. Tapos ikaw na investigador, nung nandun ka na sa crime scene, pumwesto ka doon sa pwesto ko. May malaking garbage truck doon na sira na 10 taon nang hindi inaalis. Anong implikasyon? Anong implikasyon? Anong ibig sabihin nun? Na si witness ay sinungaling hindi. Sinungaling po. Sinungaling. Nag-imbento lang si witness. Paano niyang nakita may truck nga dyan? 10 taon nandi inaalis, di ba? So it's important for you to reenact and reconstruct the pieces of evidence na nakuha ninyo sa crime scene and the witness statements. And that's part of criminal investigation. It is also a branch of jurisprudence that applies the theories, principles, and time-tested practices of philosophical analysis, arts and sciences in judicial and extrajudicial proceedings. Because in investigation, it is also bound by law. Hindi porket alam ko o tingin ko lang na ikaw ay guilty, agad-agad ay pwede nang mag-aresto o kaya agad-agad ay pwede nang pumasok sa bahay mo at kumuha ng ebidensya. Hindi pa rin. Kasi investigators are also bound by the law. Kailangan legit yung pagkuha nila ng ebidensya. We have what we call the fruit of the poisonous tree. Familiar kayo doon? Hindi. Hindi po. Alam nyo naman ang ibig sabihin ng fruit, di ba? Bunga. Yes, ma'am. So, galing yun ang bunga ay galing sa Puno. Puno. sa tree. Di ba? Oh. Tapos, kapag ang puno ay poisonous, sira, anong mangyayari sa bunga? Sa tunay na Bulok. buhay, bulok din, di ba? May puno kaming ganyan eh. Feeling namin nilason yon. Alam niyo langka. May langka kami nun sa likod ng bahay namin. Lahat ng bunga niya, agad-agad, bulok. Tapos ang kwento sa amin, ang chika sa amin, ay may nilason na daw yung langka na yon. Kaya lahat daw, kahit nagbubunga siya, hindi mo pa rin makakain kasi nga, yun nga, bulok. Okay. Yun yung ibig sabihin, yun yung konsepto ng fruit of the poisonous tree. Na kapag ang ebidensya, kinuha mo sa illegal na paraan, anong mangyayari doon sa ebidensya? Pwede mo ba siyang gamitin sa korte? Hindi po. Hindi rin. Paano ma'am kung yung ebidensya na yun, magpapatunay na talagang ginawa niya yung krimen? Pwede bang maging exemption? Pwede ba? Hindi. Hindi pa rin pwedeng gamitin kahit na yung ebidensya na yon ay sobrang mahalaga para sa kaso mo. Basta nakuha yan ng illegal, hindi mo pwede gamitin. For example, may suspect kayo. Malakas ang kutob ninyo, pero kutob lang eh. Wala pa kayong solid na evidence. Pero dahil sabihin na nating atat kayo, pinuntahan nyo yung bahay niya at nag-conduct kayo ng search at nakita nyo doon yung murder weapon. Pwede nyo bang gamitin yung murder weapon na ebidensya laban sa kanya? Hindi po. Hindi po, ma'am. Hindi. Bakit?
Bakit hindi? Kasi Kasi illegal. po, wala pong permiso. Illegal. Oo, kasi illegal o walang permiso yung pag-conduct nyo ng search. 'Di ba? Yung pag-conduct nyo ng search, yun yung poisonous tree. At yung nakuha nyong murder weapon, yun yung fruit. Yun yung bunga nung ginawa nyo. Gets nyo? Kaya, fruit of the poisonous tree. Yun yun. Okay. Kaya, when you do anything related to your investigation, if police na kayo, or kung ano man ang gusto nyo maging, it should always be legal. Kailangan lahat ng gagawin ninyo ay akma doon sa rules, akma doon sa batas na meron para hindi masayang yung effort nyo. O paano kung yung katulad kanina, nakuha nyo nga yung murder weapon pero dahil illegal ang search, hindi nyo siya pwedeng gamitin. O paano mo ngayon patutunayan na siya yung gumawa ng krimen? Wala na. Wala na. Kahit na legit na siya talaga. But, again, there is the fruit of the poisonous tree doctrine. Okay. Goals of criminal investigation: to determine whether a crime has been committed, to legally obtain information or evidences to identify persons involved, to arrest suspects, to recover stolen properties, to present the best possible case to the prosecutor. Hindi pulis ang nagsasampa ng kaso sa korte. Yun na, baka yun ang akala ng iba, di pulis. Pulis, magbibigay siya ng kaso sa prosecutor. Familiar ba kayo sa prosecutor? Yes, ma'am. Ang tawag sa kanya ay piskal. Piskal. But now, public prosecutor na. Public prosecutor sa English. Okay. Tapos, pagkabigay mo ng kaso, case folder, syempre, andun yung lahat ng ebidensyang nakalap mo. Pag sinabi ni prosecutor na, o sige, sapat na tong ebidensya, siya niyan, pupunta na siya sa court, siya yung magsasampa ng kaso kay judge doon sa court. Pero kapag si prosecutor may kapangyarihan siya or may power nga siya na tumanggap ng kaso, mag-file ng kaso at mag-decline ng kaso. Na pwede niya sabihin na hindi pa sapat ang ebidensya nyo, hindi ko pa ito isasampa. Pwedeng gawin ni prosecutor yun. Okay. Kaya bilang pulis, kung magiging pulis kayo, ang trabaho ninyo ay kumalap ng madaming ebidensya na magagamit ni prosecutor para mapatunayan na ang isang tao ay guilty talaga doon sa inaakusa nating krimen sa kanya. Okay? Importance of criminal investigation. So it is part of understanding the problem on crimes and criminals and provide for the solutions in crime prevention. It helps the 5 pillars of the criminal justice system in recognizing and identifying criminals and provides clues or information in promoting social justice. When we say 5 pillars of criminal justice of the Philippine criminal justice system, these are your law enforcement, yung police. Kasi nga, yung police ang pinakaunang tao na makakasalamuha ng kriminal. Kailan yun? During arrest. Okay, pagka-aresto, yun na yung formal na pagpasok ng isang tao sa criminal justice system natin. Okay, law enforcement. Sunod ay kay prosecutor. Yun ang binanggit natin na magbibigay ng case folder o ng kaso si police kay prosecutor, tapos i-determine ni prosecutor kung sapat na ba o hindi pa yung ebidensya. O sabihin na natin sapat na, pupunta siya ngayon kay judge or sa court. Then, sa court, anong ginagawa? Siyempre, may trial, may hearing, di ba? Then, the judge will determine whether the accused is guilty or not guilty. Pag sinabing not guilty, automatic, laya, di ba? Pag sinabi naman guilty, anong mangyayari? Pupunta po sa corrections. Pupunta na sa corrections pillar. Ito na ika-4. Corrections may be, usually, is in jail. But there are cases na hindi na kinukulong, probation na lang, isa-serve niya yung sentence niya sa labas ng jail at siya ay tawag dito.
At siya ay, kumbaga, may mga pagbabawalan, may ipagbabawal lang sa kanya. Tapos, may mga pagkakataon na monthly, nagkikita sila ng kanyang probation officer. Parang nagre-report siya. Ganun. Okay? Sana ako. So, at sabi nating natapos niya na yung service ng sentence niya. For example, sabi ng judge ay makukulong siya ng 20 years. For example, naka 20 years na. So, ano nang mangyayari sa kanya? Laya. Saan siya pupunta? Saan? Sa mama niya? Community. Sa community. Babalik siya sa community. So, that is the 5 pillars of criminal justice system. Ito yun. Although sa ibang bansa, yung iba 3, yung iba 4. Dito sa atin, 5. Okay. So, it is an aid in enforcing the laws and the protection of lives and properties. Okay. Next is the criminal investigator. Sabi, he is the superstar in the criminal investigation process. Bakit superstar? Syempre, siya ngayon nag-i-investigate. Diba? Saan galing to? Saan siya... Sige, hindi ko na tatanong. Ang mga investigador, kadalasan nanggagaling sa stasyon ng pulis. Eto, tanong. Sinong unang dumadating sa crime scene? Siyempre, yung kriminal. Maliban sa kriminal. Investigador, ma'am. Sinong unang dumadating? Investigador agad? Mga chismosa. Yung mga nagkikichismis. Nakikichismis. Sino Mga pa? chismosa dyan sa kapitbahay, ma'am. Oh, sino Yung pa? barangay. Barangay. Okay. Well, may mga... Sa bagay, nauna nga rin yung mga chismoso, di ba? Tapos, sinong tatawagan nila? Police. Nagpipicture para may ma-post. Barangay po. Tatraffic. Oo. OTW crime scene. On the way to the crime scene, sabi niya pa, no? Here at crime scene. Okay. At the Yung mga yan, tama naman, sila talaga ang unang dumadating. Pero kapag pulis na ang pinag-uusapan natin, ang unang dumadating ay yung mga pulis galing sa stasyon. Sino ba nagkokolekta ng ebidensya? Sino yung alam nyo? Sa crime scene na, sino nagkokolekta ng ebidensya sa crime scene? Sino? Police. Investigator. Anong klaseng investigador? Soko. Criminalist po. Soko? Criminalist. Okay. Ang unang dumadating ay yung galing nga sa crime scene. Ang nagkokolekta ng ebidensya, Soko. Kanya. Pero hindi unang dumadating si Soko kasi si investigador, titignan niya muna kailangan pa ba ng Soko team. For example, nagkabanggaan na sasakyan. Crime scene ba yon? Hindi po. Nagkabanggaan. Bakit hindi? Ay, hindi ko po pala alam. Accident ba, ma'am? Oo. Makukonsider Kasi ba natin walang siyang namatay. crime scene? Oo. Ibig sabihin, ang ibig nyo sabihin, crime scene lang ang isang crime scene pag may namatay. Pag walang namatay, hindi siya crime scene. Saktan, ma'am. O pag may nasaktan. Accident siya, ma'am. Crime pa rin. Crime pa rin. Tama. Crime pa rin kahit na kahit na aksidente yan. Bakit? Anong kaso yun? May namatay. Hindi nga, nagkabanggaan. Ba't ba gustong-gusto nyong may namamatay? Pinipilit yung namatay na yan. Ano? Anong krimen? Nagkabanggaan. Nabasag yung taillight nung isa. Yung isa, wasak yung nguso ng sasakyan niya. Oh, walang namatay. Crime scene ba yun? Imbestigahan nila, ma'am, kung sino yung sino yung nagkasala sa bawat panig.
O, yung tanong ko muna. Crime scene ba yon? Yes, ma'am. Opo. Yes, ma'am. Yes. Yes, Bakit siya crime Yes, ma'am. scene? Ano po siya, ma'am? Kasi po, may nangyaring, yun nga po, banggaan. Kasi may nangyaring krimen. Ano yung krimen? Bangga. Hanapin po nila Reckless. kung sino yung mali. Reckless imprudence. Reckless diba? imprudence. O yun. Kaya siya crime scene kasi may krimen. Loko niyo ako eh. Okay. Crime scene yun. Hindi porket walang namatay. Huwag niyo namang ginugustong may namamatay, ha? Hindi porket walang namatay, hindi na siya crime scene. Crime scene pa rin. Basta may krimen na nangyari, crime scene yun. Okay. Yung tanong ko kanina, ang unang dumadating, kadalasan talaga ay ang pulis na galing stasyon, tapos tsaka dadating ang soko. Pero kunyari nga, traffic accident, walang namatay. Tinatawag pa ba ang soko? Hindi na, ma'am. Hindi na po. Di na. Sino ang dumadating? Yung Pulis nasa... lang. Ay, pulis din naman yung mga soko, Brads. MMDA, tsaka MMDA. Wala tayong MMDA sa Pampanga. Paano ba yan? Ano po, akto? Pulis. Rescue. Pelco. Pelco. Ambulance, ma'am. Ay, ano pala Highway yan, ma'am, Bakit sa Pelco? kuryente? Kuryente pala. Pelco daw dadating sa crime scene. Nabangga yung poste ng... Ayusin Ayoko yung na. kuryente. Ako yung magdadrop sa klase na to. Ma'am, HPG po. HPG, tama. HPG. Or kung walang HPG, TMU. Traffic Management Unit. Dito ata sa Arayat parang walang May HPG ba dito? Wala na, TMU. Dito sa Arayat, TMU ang meron. Pares lang naman ang trabaho yun. Depende lang talaga sa lugar kung nasaan sila. Pelco. Yoko na, magdadrop na ako. Yun na. So may mga pagkakataon na hindi na tinatawag ang soko. Pero sabihin na natin yung gusto nyong mangyari kanina pa, yung may namatay doon sa banggaan, tsaka tayo tatawag ng soko. Pero hindi pa rin sila ang nauuna kasi si police galing sa stasyon, siya pa rin ang nauuna. Lagi silang first responder kasi wala namang tao na tatawag agad-agad sa soko. Tawag mo na siya doon sa malapit na police, 'di ba? O kaya si barangay. Sa tunay na nangyayari, 'di ba minsan pag may nangyari, si barangay siya ang tatawag kay police. Hindi naman si barangay tatawag siya sa soko. Okay. 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 Saan na ako? O yan. 6 cardinal points of investigation. What specific offense has been committed, how the offense was committed, who committed it, where the offense was committed, when it was committed, and why it was committed. Ang turo sa amin, ito daw yung 5 wives and 1 husband. 5 W's, 1 H. Kasi yan si who, what, when, where, why, how. 5 W's, 1 H. Okay. Sinong nangyari? Ganun. Sinong nangyari? Parang Hindi na nangyari. Ganun. Okay. Tapos, yan na nga. Yan yung mga kailangan yung masagot para masabi nyong nagawa nyo ng mabuti yung investigasyon. Sino yung gumawa? Sino yung mga witness? Okay? Sino ang nangyari? Okay. Saan nangyari ang krimen? Iisa lang ba ang lugar na pinangyarihan ng krimen o madaming lugar yan? Bakit ginawa ang krimen? Yung kaklase sinuntok kasi mabaho yung hininga. Mga ganon. Ang baho ng mukha niya eh, kaya sinuntok. Yan. Kaya lagi kayong naliligo ha. Makasuntukin kayo ng mga kaklase ninyo. Okay. Ano yung actual na pangyayari? What? Okay? Lahat yan, kailangan mong malaman. Kapag may hindi ka pa nasasagot dyan,
mag-isip-isip ka muna kung dadalhin mo na sa prosecutor ang kaso na hawak mo. Kunyari, hindi mo pa alam kung sino ang nangyari. Diba? Hindi mo pa alam kung sino ang mga sino to? Ano ko sinasabi ko? Hindi mo pa alam kung sino ang mga gumawa ng krimen. Pupunta ka na kay prosecutor. Siyempre, hindi pa. Baka sampalin ka din ni prosecutor. 'Di ba? Baka sampalin ka ni prosecutor, sabihin, hindi ka nagtatrabaho ng maayos. Kaya, yung mga yan, mahalaga. Okay? 6 cardinal points of investigation. Who, what, when, where, how, why. Okay. Tools of an investigator in gathering facts, information, interrogation, interview, and instrumentation. Actually, itong 1 and 2, magkasama naman yan eh. Information, 2 and 3. 2 and 3, interrogation and interview. Okay, first, ano yung information? Remember ito ay tools of an investigator in gathering facts. Ito yung mga ginagamit ng investigador Yes, ma'am. para matukoy kung ano ang mga ebidensya, kung ano ang data na magagamit mo para doon sa investigasyon mo o para doon sa kaso. So, information, pwede yung mga balita. Pwede yan. News reports, news clippings sa newspaper, data na nakasave na sa computer, mga post sa Facebook. Actually, kahit ano, pwede yung maging parte ng information. Okay, kahit anong nakikita mo na pwedeng maging ebidensya. Interrogation and interview are both ways of questioning a suspect, a witness. Pero magkaiba lang sila ng paraan. Okay? Again, interrogation and interview are both ways of questioning. Pagtatanong. Pero si interrogation, kadalasan, ginagamit ito kapag nagtatanong na tayo sa akusado. Ang interview, kadalasan, ay ginagamit kapag nag-i-interview tayo ng ng witnesses. Yung mga nakakita sa krimen, yung magulang nung biktima, yung jowa nung biktima, yung mga ganun. Okay. Pero, ang interrogation ay minsan ginagamit din para sa mga witness. Kailan? Kapag sila ay nagiging hostile. Alam niyo yun? Yun yung parang ayaw na nilang makipag-cooperate. Kaya hindi na sila tinatrato na parang witness. As if ang trato natin sa kanila ay mga suspect na rin. Okay? Yan. And fourth is instrumentation. Ito, yung binanggit kanina na criminalist. Ito yung ginagawa ng isang criminalist. Ina-analyze niya yung mga ebidensyang nakuha sa crime scene. For example, may nakuhang fingerprint sa crime scene. Hindi naman pwede na yung pulis sa istasyon ang mag-imbestiga nun. Siyempre, si criminalist, yung nandoon sa crime laboratory. Kuha nyo? Information, interrogation and interview, and instrumentation. These are the tools of an investigator in gathering facts. Questions dito sa investigation? Okay? Wala po. Next, sige. Next is criminalistics and criminology. So when we say criminalistics, this is the study of physical evidence through laboratory work. Yung sinasabi ko kanina, na kung ano man yung nakuha sa crime scene, hindi yung pulis na investigador o yung pulis na nandoon sa stasyon ang mag-iimbestiga nun. Si criminalist, yung nandoon sa laboratory. Okay? Criminology, matik, alam nyo na yan. It's the study of the causes of crimes and or criminal people, or it is the study of crimes, criminals, and criminal behavior. Kabisado nyo na yun, ha? Okay. Division of criminalistics. First is scientific divisions. Ito yung generic. Chemistry, physics, and biology. And then we have technological
technical divisions. That's technical, ha? Technical divisions. Okay. First is fingerprinting or personal identification. May ganyan kayo subject pang second year. Forensic photography, pang second year din. Question document examination. Dito, tuturuan kayong mag-identify ng document kung legit ba siya, o forged lang siya, o falsified lang. Tuturuan din kayo mag-forge. Third year to. Polygraphy is fourth year ata. Yan naman ay lie detection. Kaya yung mga jowa nyong sinungaling, matutukoy nyo kung nagsisinungaling talaga. Basta pumapasok kayo sa klase na yun. Yan. Tapos forensic medicine. Sa wakas. Forensic medicine, ito yung mga, hindi sila nang gagamot, ha? Forensic medicine, alam natin ang doktor nang gagamot. Pero pag involved sa forensic medicine, hindi na sila nang gagamot kasi yung mga pinag-aaralan nila patay na. Ito yung mga nag-autopsy. Ito yung nagde-determine ng cause of death. Sometimes, related din sa forensic odontology, yun sa ngipin. Matutukoy kung sino ang isang tao base sa kanyang dental records. And then forensic ballistics, ito naman ay patungkol sa mga baril, basyo, bala. Tutukuyin mo kung yung bala na nakuha sa katawan ng bangkay ay galing dun sa baril na naiwan o na nakita sa crime scene. Yun, that's part of forensic ballistics. Okay. Pahapyaw ng very light sa mga to. Okay, dito tayo. Okay, fingerprinting. So fingerprinting is one of the universally accepted means of personal identification through the study of fingerprints. Ito ay isang paraan para matukoy kung sino ang nandoon o ang nakapunta doon sa crime scene. Kasi kung ikaw ay nasa crime scene, malamang may nahawakan kang mga lugar doon, binuksan mo yung pinto, di ba? Inikot mo yung doorknob. So, andun ang fingerprint mo. Maliban na lang kung nag-gloves ka. O syempre, walang fingerprint nun. Okay? But, again, fingerprinting is one means of identifying a person. Okay? Fingerprint, it is the production of a pattern or design formed by the ridges on the inside of the joint of finger. Alam niyo ba yung fingerprint? Siguro naman, no? College na kayo. Alam niyo na kung ano ang fingerprint. Okay. Yung naiiwan na marka ng print nyo dito, yun yung fingerprint. Yung pag-aaral nun is fingerprinting. Okay. Dactylography, it is the scientific study of fingerprints as a means of identification. And dactyloscopy, the practical application of dactylography. Gets nyo? Yung pag-apply ng dactylography is dactyloscopy. Bulol. Okay. Making of identifications by fingerprints, comparisons, and the classification of fingerprints. Pag-aaralan nyo yan sa dactyloscopy nyo na subject. Hate ko yung subject na yan. Sobrang hirap. Okay. Saan na to? Fingerprint patterns. We have different types of fingerprint patterns. We have ulnar loop, radial loop, plain arch, tented arch, plain whirl, central pocket loop whirl, double loop whirl, and accidental whirl. Hindi ko na i-discuss ng isa-isa yan kasi may subject naman kayong separate para dyan. Characteristics of fingerprint, the only infallible system of identification throughout the world today. Alam niyo yung infallible? Anong root word? If you don't know a word, find its root word. Anong root word niyan? Fall ba, ma'am? Fall? Fall. Mga pa-fall.
Paano kung madami? Ma'am, fail po. Fail? Malapit na. Paano kung madaming pa-fall? Valuable. False, di ba? False. Hindi nga alam yun. Dadagdagan nyo lang ng S. De, false na F-A-L-S-E. Hindi yung false na madaming nahuhulog, ha? Hindi yung waterfalls. False na kabaligtaran ng true. Yun yung root word niyan. Pag sinabing infallible, hindi magkakamali. In nga eh. Hindi. Okay? Infallible. Ibig sabihin, when you use fingerprint, you won't ever be able to deny that a certain fingerprint belongs to someone. Nyari, iniwan ko yung fingerprint. Di ba, sa cellphone, may fingerprint, tawag doon? Sensor ba? Lock po. Basta may fingerprint lock. At kung hindi niya nare-recognize yung fingerprint, hindi siya mag-open. Kasi nga, kilala ni cellphone mo kung kaninong fingerprint lang yung tatanggapin niya. Kaya siya ganyan, infallible system. Hindi siya pwede magkamali. It is the most convincing proof to man's individuality na imposible na magkaroon ng iba pang tao na katulad mo. Kahit kambal. Alam niyo naman siguro yung kambal, di ba? Kahit kambal sila, magkakaiba sila ng fingerprint. Actually, yan daliri mo, magkakaiba yan ng fingerprint, hindi yan magkakaparehas. Kaya imposible na ito ang 10 daliri mo magkakatabi na, tapos parehas ka sa ibang tao. Imposible yun. Kaya sabi, it is the most convincing proof to a man's individuality. It enables to unmask the real identity of the lawbreaker. Okay, next. Second is forensic photography. So, police photography is most obviously useful. Hirap basahin. Useful in police work when photographs serve as evidence that can and often does prove facts. Uses of photography in police work. Saan ba ginagamit yung pagpipicture ng mga police? Identification files. Alam niyo yung mugshot? Narinig niyo na ba yun? Opo. Ito yung picture ng naaresto. Hawak yung, minsan whiteboard na maliit, nakalagay doon pangalan niya, yung kaso, anong petsa ngayon, anong case number niya, yung mga ganun detalye. Yun, mugshot. Identification files. Communication and microfilm files. Evidence, syempre. In crime scene processing, bago mo galawin ang kahit anong bagay doon, bago mo pulutin, kailangan mo nang napicturan siya. Rule yun. Hindi mo pwedeng pakilaman ang kahit alin sa crime scene, kahit yung pagbukas lang ng ilaw, kunyari gabi nangyari yung krimen, bubuksan mo yung ilaw, hindi mo pwedeng gawin yun. Hanggat hindi mo pa napipicturan ng buo yung crime scene. Okay? Bakit? Bakit kailangan magpicture muna? Tingin nyo. Ano? Tingin nyo, bakit kailangan magpicture muna bago pakilaman yung mga ebidensya? Ma'am, para documented. Para Sabi yung document. evidence. Para? Para po ma'am malaman talaga yung tunay na senaryo po. Para malaman yung tunay na senaryo. Kapag kasi may pinakilaman ka na, kunyari, pinulot, pinulot mo sa crime scene, hindi mo pa na-picturean. Anong sabi nyo kanina? Kailangan documented. O paano natin ito mada-document? Babalik natin? Pwede ba yun? Tingin nyo, pwede ba yun? Hindi na po. Kasi Pinulot ko na to ha, tas binalik ko. Ay, hindi pa pala na-picturean. Balik ko nga. hindi na po. Pwede. Hawakan na po siya. Oo, kasi nahawakan mo na, Basta na. hindi mo na Masasama talaga na. siya maibabalik sa saktong-saktong pwesto niya. Tama yun. Hindi mo na mababalik ang nakaraan, di ba? Kaya, mahalaga na mag-picture ka na muna. Pipicturean mo muna lahat bago ka makialam dun sa crime scene. Kaya, ang pinakaunang ebidensya talagang nakukuha ng mga investigador ay photographic evidence. Okay. It is also used for criminal detection, court exhibits. Siyempre, yung mga nakuha mong ebidensya, may picture nga, di ba?
papakita mo yun sa korte. Tsaka kasi may mga ebidensya. Alam niyo naman 'to, 'di ba? May mga binabalot yung mga ebidensya. Kunyari, kutsilyo, yung basyo, yung baril, binabalot 'yan, pinapak. Lahat ba ng ebidensya ay pwedeng balutin? Sharon ka, girl. Pwede? Pwede ba lahat ng klase ng ebidensya? Hindi. Yes, ma'am. Sabi niyo. Dugo. Dugo. Pwede ba? Hindi. Hindi po. Opo. Hindi. Ay, Dugo pwede. na kumalat sa... May lalaking sinaksak. Lalagay. Ito ha, may lalaking sinaksak. Kukuha lang ng Napahiga sample. siya sa floor. O syempre, may kakalat, dadanak yung dugo. Literal na dadanak yung dugo. Kukuha ka ng ebidensya? Kukunin mo yung dugo? Kukuha ng sample. Yes, ma'am. Pwede. Kukuha ka lang ng sample, hindi kukunin lahat. Yes po. Yes, ma'am. Okay. Paano kung ang dugo, so yun, pinapak pa rin, di ba? Nabibit-bit pa rin. Balik tayo sa tanong ko, meron bang ebidensyang hindi nabibit-bit? Ano? Tagal. Wala. Ano? Meron bang ebidensyang hindi pwedeng bit-bitin? Meron, ma'am. Ano? Halimbawa yung sasakyan, ginamit nila sa crime. Hindi na mabubuhat yun. Pwedeng ito. Kung ano ma'am yung lugar na pinangyarihan ng Wala. krimen. Wala po. Yung mismong crime scene, hindi mo mabibit-bit. Yung bahay. Pwede Well, naman eto kinuha ng sample. When you gather evidence, kunyari sa bahay, di ba? Siyempre, madaming gamit doon. Hindi naman lahat ng bagay na nandun, kukunin mo. May nakita kang kutsilyo na may dugo. Siyempre, kukunin mo yun dahil tingin mo ebidensya yun. May nakita kang martilyo na may dugo. Kukunin mo yun. May nakita kang plancha, kukunin mo ba? May nakita kang kabayo, kukunin mo ba? Depende Hindi. kung makakati po yung Mali. kamay. Maliban na lang kung tingin mo ebidensya yun. Kung tingin mo ay, kaya mahalaga din na yung mga soko, alam na nila yung, anyway, pag-aaralan nyo nga ito sa iba niyong subjects, may kinakondak kasi muna yan, ikakondak muna ng briefing. Nag-uusap-usap muna sila kung ano yung mga gagawin nila, ano yung assignments ng bawat soko team member, at ano yung tingin nilang mga ebidensya na makikita nila. So, yun. So, kung wala namang connect yung plancha doon, at yung kabayo para doon sa plancha, hindi mo nabibit-bitin yun. O balik tayo sa una kong tanong, may ebidensya bang hindi pwedeng bitbitin? Meron. Paano kung ang dugo ay nasa pader? Titibagin mo yung pader, dalhin mo doon sa crime lab? Siyempre hindi, di ba? Anong gagawin mo? Yung sinabi nyo kanina, kukuha lang kayo ng sample. Tapos, pipicturan nyo siya. Baliktad. Pipicturean nyo po muna pala bago nyo kuhanan ng sample. Yung picture na yun na yung magiging replacement doon sa pagtibag nyo sa pader. Okay? Yun. So, court exhibits. Reproduction of copying, personal training, crime and fire prevention, and public relations. Kasi, hindi lang naman, pag sinabi kasing police photography, hindi ito yung crime scene photography lang. Lahat ng pag-picture ng police, that's police photography. Okay, basta police ang gumawa, police photography yun. Kaya, pati yung, may mga nakikita akong post sa Facebook nun, si P.O. de la Cruz ay matulungin. Yung binuhat niya yung matanda, tinawid niya dun sa palayan kasi nahirapan na yung matanda maglakad. Yung mga ganon. That's also part of public relations. Kaya part siya ng police photography. Okay. Primary uses of photography in police work. It is a means of identification para nga matukoy mo ang isang tao. It is a method of discovering, recording, and preserving evidence. Katulad sa crime scene. It is a way to present in the courtroom an impression of the
pertinent elements of a crime. Ito yung for court exhibits para maipakita mo sa korte kung ano talaga ang actual na crime scene. Kasi hindi mo naman bibit-bitin si judge sa crime scene. Although, may mga pagkakataon na si judge ay sinasama papunta doon sa crime scene. Pero hindi, madalang lang yung mangyari Okay. And it is a training and public relations medium for police programs. Another one is question document examination. So, question document, question nga siya Ibig sabihin may tanong tayo, meron tayong duda sa dokumentong to. It is one in which facts appearing are not true and are contested either in whole or in part with respect to its authenticity, identity, or origin. Ibig sabihin, yun na nga, sa tingin natin may mali sa document na to, kaya siya question document. Di natin sure kung yung nakapirma dito ay pirma niya ba talaga? Di natin sure kung yung sinabi na ito ay galing sa lola mo. So, hahanap ka muna ng ebidensya na talagang sulat ni lola mo. Yun yung tinatawag natin na standard. Ikukumpara mo doon sa question document para mapatunayan. Anyway, pag-aaralan nyo nga yan sa iba nyo subject. Document is every deed or instrument executed by a person by which some disposition or agreement is proved, evidenced, or set forth. Sa isang document, pinapakita na meron kayong kasunduan, na meron kang obligasyon sa isang bagay o nawawalan ka na ng obligasyon sa isang bagay. For example, deed of sale. Familiar kayo doon? Narinig nyo na ba yun? Apo, ma'am. Sa motor. Yun yung binibigay kapag binenta mo na ang isang bagay at sinasabi mo doon na hindi na ikaw ang may-ari. Yun nga yung patunay na hindi na ikaw ang may-ari kasi binenta mo na, deed of sale. Okay. Doon may kasunduan, di ba? Na ako na nagbebenta sa inyo ng motor, hindi na ako ang may-ari. At kayo na nakapirma din doon, kayo na ang may-ari. Okay? So yan, document. Kinds of document, there are 4. Public document, official document, private document, and commercial document. When we say public document, ito ay dokumento na gawa ng isang public officer dahil trabaho niya yun, o kaya gawa ng isang abogado na nagnonotaryo. Familiar naman kayo sa notaryo? Pag ninotaryo kasi ang isang dokumento, it becomes a public document. Okay, ilan ang... May nakapagpanotaryo na ba dito? Wala pa. Pag nagpanotaryo ka kasi, usually, 2, 3, 4 copies ang binibigay mo. Yung isa, syempre, sa'yo. Yung isa, kay abogado. Yung isa, saan? Sa munisipyo ninyo. O kaya dun sa city ninyo. O bakit dadalhin dun? Kasi nga, it's a public document. Pwedeng i-access ng publiko. Papaalam ka lang. Okay. Okay, yun yung public Either gawa ng isang public official dahil trabaho niya yun or ninotaryo. Official document is also conducted or also given by a government official. For example, birth certificate. Official document yun. Okay. Ang lahat ng official document, pakinggan nyo ang lahat ng official document ay public document din. Pero hindi lahat ng public document ay official. Ulit. Lahat ng official ay public. Pero hindi lahat ng public ay official. Bakit ganun? Kasi nga, sa public, may mga pagkakataon na naging public lang siya dahil notarized. Hindi dahil issue siya ng gobyerno. For example, nawalan ka ng ID. Anong kukunin mo? Anong kukunin nyo? Na document para makahingi ulit ng kopya ng ID mo. Affidavit of loss ang kukunin mo Kuha ka ng affidavit of loss, papanotaryo mo yon. Pag napanotaryo mo na siya, it becomes a public document. Okay.
Private document. Ito nga yung gawa lang ng isang private person. Kunyari, ako, nag-doodle ako dito sa notebook ko. That is a private document. And commercial document is any document related to the Code of Commerce. Resibo, cheque, yung mga yan. May tanong ako. Nagsulat kayo ng love letter para sa crush nyo, hindi kayo pinapansin. Pinanotaryo nyo. Anong klaseng document yan? Public. Public document. Pero wag niyong gagawin yun, ha? Paano kung nagsulat ka nga ng love letter para sa crush mong di ka pinapansin, tapos binigay mo sa kanya? Anong klaseng document yun? Private. Private. Pag ninotaryo mo na, public. O, ulit. Police. Ang police, di ba, public officer? Public official. Nagsulat siya ng love letter. Anong klaseng document yun? Commercial. Yung gawa ng pulis. Bakit? Binibenta niya ba yung... Anong binibenta ng pulis? Ulit. Pulis, nagsulat ng love letter. Anong document yan? Private po. Private pa rin, tama. Private pa rin. Bakit? Kasi nung sinulat niya yon, hindi naman niya ginagawa yung document dahil pulis siya. Ginagawa niya yon kasi malandi siya. Okay? Okay. Pulis na gumawa ng police clearance. Anong klaseng document yon? Police clearance. Nagawa ng pulis. Anong klaseng document? Public. Official. It's also public. Official. Kasi nga, lahat ng official ay public din. Okay, pero hindi lahat ng public ay official. So, it's official and public. Okay. Okay. Okay, pwede na yun. Question, document examinations and police work. So, some say that cases can be won not so much in the room, but in the attorney's office at the time of preparing, time of presenting and discussing the result of the preliminary examination. The problem presented to experts may arise from the slightest suspicion or misleading circumstances. It happens frequently that the experts find the document invalid and genuine. The danger of time element can jeopardize a case. Hence, it is always advisable to consult an expert for the preliminary examinations. Preliminary assistance may ensure the support of key facts, and his reasons can be bought out by the attorney in cross-examination, may be the foundation of settlement. Okay, next is forensic ballistics. So ballistics is defined as the science of the motion of projectiles. Projectiles are yung bala. Okay. Iba, anong English ng bala? Bullet. 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 Ano yung bala? Ammunition. Yung buo? Yung buo? Double action. Amo. Double action. Anong amo? Amo na. Ano yung, eto. Bala. Eto ba yung tumatama sa tao kapag binaril ka? O eto yung buo? Buo. Yung buo. Yung kasama yung basyo. Kasama po yung Buo. basyo. Buo po. Buo po, ma'am. Pag sinabi nating bala. Opo. O pag sinabi nating bullet. Bullet, bala. Hindi nakasama yung basyo. Hindi kasama yung basyo pag sinabi nating bullet. Tingga, oh. Sige, Kapampangan nyo. English nyo, Tagalog nyo. Ano? Ulit. Pag sinabi nating bullet, yung tumatama lang sa tao kapag binaril ka, o yung buo kasama yung basyo.
Yung kung saan naka-imbak yung gunpowder. Yung tumatama lang sa tao, ma'am. Yung tumatama lang, tama. Yun yung Yes, bullet. ma'am. O anong tawag dun sa, anong English nung buo? Tama yun na, bullet nga yun. Yung tingga. Bullet yun. Anong English nung buo? Yung kasama yung basyo, yung gunpowder, yung bala, yung bullet. Anong tawag dun sa buo na yun? Sa English, ha? Projectiles. Projectiles. Ammunition. Ammunition. Ano? Tinutukoy natin yung part, ha? Yung mismong tawag doon. Ano? Cartridge. Cartridge yun. Yung Tagalog, bala din. Bala. Tagalog ng bullet, bala. Ang Tagalog ng cartridge, bala. Okay. O yun. Ammunition is also bala din siya. But these are not usually used in... This is a term used kapag ibang uri ng bala ang tinutukoy natin. Yan, projectiles. Yan yung mga pang malalaki na kasi. Okay? Anyway, again, may separate subject naman kayo dyan. Motion refers to the movement or mobility. Projectiles refer to metallic or non-metallic objects propelled from a firearm. And that is your bullet. That's a projectile. Hindi kasi, yung iba kasi diba rubber bullets. Ganun. Branches of ballistics, interior ballistics, yung nangyayari sa loob ng barel kapag pinuputok mo yung bala. Exterior ballistics or external ballistics, yung nangyayari sa labas ng barel kapag yung bala ay lumabas na dun sa mismong barel, external ballistics na yon kapag dumapo na siya sa hangin. And terminal ballistics. Principles involved in firearm identification is bullet identification, yung tingga. And then shell identification pertains to your basyo. Okay? Forensic medicine. Next na. Is legal medicine is also known as forensic medicine. It is a branch of medicine which deals with the application of medical knowledge for the purpose of law and in the administration of justice. Okay. Nature of study of legal medicine means the ability to acquire facts, power to arrange those facts in their logical order, and to draw a conclusion from the fact which may be useful to the administration of justice. Types of medical evidence: real evidence, testimonial evidence, pwedeng ordinary witness or expert witness. Pag sinabi nating ordinary witness, ito ay witness na sasabihin lang kung ano yung nakita, naamoy, narinig, naramdaman niya. Yung nagamit yung senses niya. Kunyari, yung sample ko kanina, si witness na nakitang sinaksak ni Mr. A, si Mr. B. Yun. Pag sinabi kong, Your Honor, nakita ko po na si Mr. A, sinaksak niya si Mr. B. Ordinary witness. Sinasabi ko kasi kung ano yung nakita ko. Okay. Pag expert witness naman, wala siya sa crime scene. Pero eto yung mga criminalist experts natin. Kunyari, ako yung nag-conduct ng fingerprint examination at sinabi ko sa korte kung ano yung mga napag-aralan ko, ano yung mga natutunan ko mula doon sa mga ebidensya, then I can be considered an expert witness. Documentary evidence, experimental evidence, physical evidence, corpus delicti evidence, body of crime. Hindi ito yung literal na body, ha? Hindi ito literal na bangkay. Gusto niyo pa man din yan. Sinabi natin corpus delicti, ito yung patunay na meron talagang krimen na nangyari. But of course, kung homicide or murder yan, matik, pag may bangkay, it's corpus delicti.
Okay? That's corpus delicti evidence na merong crime na nangyari. Associative evidence and tracing evidence. May subject din kayong ganyan na evidence. Yan ang pangalan ng subject yung evidence. Preservation of medical legal evidence. The physical evidences recovered during the medical legal examination must be preserved to maintain their value when presented in the exhibits in court. Most medical evidence are easily destroyed, physically or chemically altered unless the appropriate preservation procedures are considered. Of course, hindi na natin i-discuss further yan. Since it is also already reserved for your subject kayong legal med. Okay. And I think last nga, polygraphy or lie detection, yung para matukoy nyo kung sinungaling ba yung jowa nyo o ayaw niya lang talaga sa inyo kasi mabaho kayo. So it is the scientific method of detecting deception with the use of a polygraph instrument. Tutukuyin ng instrumento kung may pagbabago ba. Kasi ganito yan. We call that the polygraph machine. Hindi niya naman tutukuyin kung sinungaling ka talaga. Ang tutukuyin niya kung may pagbabago ba sa katawan mo habang tinatanong ka. Kasi when you are conducting polygraph examination, you are asked a series of questions. Kasi 'di ba pag tinatanong ka, kunyari, ikaw manalang, naligo ka na ba? Kinakabahan ka niyan kasi hindi pa, kumakabog yung dibdib mo, tapos tinatanong ka ngayon kung naligo ka na. O di syempre, magkakaroon ng changes doon sa polygraph machine. Kinakabahan siya. So, may mga linya. Kapag yung linya na yon ay nagbago, at ibig sabihin may changes. Kasi ang interpretasyon, pag kinakabahan ka sa isang tanong, tataka ka, bakit siya kinakabahan? Siguro totoo. Ikaw ba ang pumatay kay ganito? Tapos kinabahan ka, di ba? Pinagpawisan ka, ang bilis ng tibok ng puso mo, parang natatae, ganyan. Yun. Mare-record yun ng polygraph machine. Kaya nung tinanong ka ng teacher mo kung naligo ka na ba, hindi ka ngayon makasagot. Kasi totoo na hindi pa. Yun. Yun yung purpose ng polygraph machine. Okay. Although there are also some ways to identify whether a person is lying or not. Kung totoo ba yung smile niya o hindi. Talaga bang masaya siya sa feeling mo o pinagtsatsagaan ka lang niya pantawid gutom. Ganun. Ayan. Ayan. Pwede na. Ganun. Totoo naman eh. Ang dami kasi hindi naliligong estudyante ngayon. Malamig eh. Ayun. Kasi nga, basta sa lesson nyo na yon, sa subject nyo na yan pala, tuturo sa inyo how to determine whether a person is lying or not. Kaya, pag tinatanong kayo ng mga teacher nyo kung nagawa nyo na ba, kung kayo ba ang gumawa ng module nyo, actually, hindi na namin kailangan itanong. Alam na namin yung sagot. Gusto lang namin kayong hulihin. Diba? Kung paano maging mabango. Yan. Baka college na kayo, hindi nyo pa alam. Like principal uses of the polygraph. A polygraph examination is conducted as an aid in the investigation of certain crimes. It speeds up processing of investigation because it can eliminate innocent suspects. Kasi pag inosente ka, you will pass the polygraph exam. But if you are somehow guilty, or sabi natin, baka may tinatago ka, hindi man ikaw yung mismong kriminal, pero baka may tinatago ka, pwede yun na makatulong yung paggamit ng polygraph. It is also used for pre-employment screening and honesty test. Although dito sa Pilipinas, I'm not aware, baka ako lang I'm not aware of any company na gumagamit ng polygraph machine kapag nag-hire sila ng empleyado. Ewan ko, baka kayo may alam, pero ako wala akong alam.
But it is used. Pero ito ha, kung ano man ang resulta ng polygraph, hindi mo pwedeng gamiting ebidensya sa korte. Kunyari, doon sa polygraph test, polygraph exam, you failed. Diba? Polygraph na lang, bagsak ka pa. Hindi naman ibig sabihin, ikaw na ang gumawa ng krimen. Pero kung ano man yung nakuha doon sa test na yon, hindi mo pwedeng gamitin sa korte. The results of a polygraph machine is inadmissible in court. Hindi siya tinatanggap. Hindi tulad ng fingerprint, ng question documents examination. Tinatanggap yan ng korte. But polygraph, no. Although kahit na ganun, kailangan pa rin natin pag-aralan because this is lie detection. Okay. Questions? Tanong kayo? Ma'am, anong module start nung ano? Ay, yung sakop nung prelim. Ay, nung midterm. 4, 5, 6 yung sakot. Question Sige pa. po. Tanong pa. Wala na. Yung iba? Wala na? Wala na po. Wala na po. Wala na po, ma'am.